Magandang umaga muli sa inyong lahat. Supurihin po ang ating Panginoon at tayo ay muling babalik sa itinuro nga ng ating Panginoon na panalangin sa kanyang mga alagad na siya nga rin nating inaangkin o tinatanggap na tayo rin ay kailangan ding maturuan kung papaano manalangin. At buksan muli natin yung ating hawak na Biblia sa aklat ni Lucas, chapter 11. At mamaya ay atin po muling babasahin ang verse 1 to 4. At ito na po yung huling bahagi ng panalangin o tinatawag nating the Lord's Prayer na itinuro nga po ng ating Panginoon. At ito yung pang-5 na petitions na ibinigay ng Panginoon kung ano yung mga nilalaman ng panalangin na dapat nating dinadalangin sa tuwing tayo ay lumalapit sa paanan o sa ating paglapit sa Panginoon. And kung naalala nyo pa, nasabi na natin dun sa mga nakaraang pag-aaral natin na sa panahon talaga ng ating Panginoong Hesus nung siya'y andito sa lupa at hanggang siguro pa rin naman ngayon ang mga Hudyo na mga leader ng kanilang relihiyon ay talagang hinihingan ng kanilang mga followers na turuan sila kung paano manalangin. And nakita nga natin na dito mismo sa Biblia ay nabanggit doon sa babasahin nga natin mamaya na si John the Baptist ay ganun din ang ginagawa niya sa kanyang mga alagad. At ito nga ay nakita ng mga alagad ng Panginoong Hesus kung kaya't nung dumating sa punto na nagkaroon sila ng pagkakataon ay hiningi din nila sa Panginoon na turuan din silang manalangin. And dito nga ay nasa pang-5 na tayo base sa pagka-record ni Lucas. Kasi kung titingnan natin yung pagka-record ni Mateo, ika-6 ito. Kasi si Mateo ay medyo mas mahaba, mas detalyado yung kanyang pagkasulat ng the Lord's Prayer. Si Lucas ay medyo may mga summary, may pagka-summary yung kanyang ginawa. Pero, kung titingnan natin ay covered pa rin naman lahat. Hindi naman sila magkaiba. Pareho pa rin naman sila ng itinuturo kung panalangin na galing sa Panginoon ang pag-uusapan. So, sa inyong mga Biblia ay makikita natin na yung petition na ito, itong request na ito na ibinigay ng Panginoon ay pang-5 kung si Lucas, pero pang-6 kung si Mateo ang susundan natin. At kung familiar kayo sa Westminster Catechism at saka Heidelberg Catechism, ang sinundan nila na prayer ay yung isinulat ni Mateo. Hindi yung isinulat ni Lucas. Kaya pati sa Heidelberg Catechism at saka Westminster Catechism, ang parting ito ay ika-6 na petition din. Pero sa pag-aaralan natin ngayon ay ika-5 petition kasi ang sinusundan natin ay ang sulat ni Lucas. So, ito nga yung panahon na ang mga disipulo ay naghingi ng tulong sa Panginoon na sila ay turuan na manalangin. At kung maalala nyo, nabanggit na natin nung mga nakaraan na nung sinabi niyang mga disipulo niya na, Panginoon, turuan mo po kaming manalangin, ang unang-unang ang ginawa ng ating Panginoon, kung natatandaan ninyo, ay dinala sila sa Biblia. Bakit? Kasi yung mga nilalaman nung the Lord's Prayer na tinatawag na natin ngayon ay lahat ng mga nilalaman nun makikita sa Hebrew Bible o yung Old Testament Bible.
So nung sinabi nila na turuan mo kaming manalangin, ang sabi ng Panginoon, ito ang magiging gabay nyo. Walang iba kung hindi ang Scripture o ang Hebrew Bible. Ano? And makita din natin na yung panalangin na itinuro ng Panginoon ay hindi lang tinatawag natin na base sa Scripture, kung hindi, ito rin ay mayroong tinatawag na pattern. Ano? Mayroon siyang pattern o outline na ibinigay. Ano? Yung the Lord's Prayer ay isang pattern o isang outline na ibinigay ng Panginoon na kumbaga ito yung magiging laman, pero hindi lang sinabi ng Panginoon na ito na lang yung babasahin nyo lagi, ito na lang ang paulit-ulit nyong babanggitin pag kayo nanalangin. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Kundi ibinigay niya yun bilang nagsisilbing outline ng kanilang panalangin, na kumbaga ito yung magiging dito sila kukuha ng mga request. Kumbaga, ito yung guide nila kung paano manalangin, kung ano yung mga request na kanilang ilalapit sa Panginoon. Ano? So, ito po ay masasabi natin na napakahalaga, ano, para sa atin na mga mananampalataya, sa kadahilanan na sinasabi nga ng banal na kasulatan, hindi talaga tayo marunong manalangin. Kailangan natin ng tulong. At ang maliwanag at masasabi natin na tulong na talagang matitiyak nating tatanggapin ng Diyos yung panalangin natin ay walang iba kung hindi manggagaling din sa Kanyang salita. Di ba? So mananalangin tayo na ibinabalik lang din natin sa Diyos yung Kanyang mga sinabi sa Kanyang banal na kasulatan, and at the same time, ibinabalik natin sa Diyos yung Kanyang mga pangako na ating pinanghahawakan. So yun yung gabay ng ating mga panalangin. Ano? And sa pag-aaral nga natin ngayong umaga ay nasa tinatawag natin na huling panalangin o panglimang panalangin na itinuro ng ating Panginoon, at ito yung panalangin na lead us not into temptation, o huwag mo kaming dalhin sa tukso. Ano? So, itong panalangin na ito, sabi nga natin, ay may kinalaman pa rin sa pakikipagtunggali natin o sa sisikap natin sa biyaya ng Panginoon na labanan ang kasalanan, ano? Natanggihan ang kasalanan, na alisin ang puwersa o ang kapangyarihan o ang pag-uudyok ng kasalanan sa atin. Ano? Ito pa rin yun. Na halos kapareho pa rin ito nung nakaraan, na yung sinabi naman natin na ito yung paghingi na ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kumbaga magkakabit pa rin ito. Na kung nung nakaraan sinabi natin, yung paghingi ng kapatawaran sa Panginoon ay nakaugnay talaga sa Ebanghelyo, ito ay kapareho pa rin nakaugnay sa Ebanghelyo. Ano? Kasi kung kasalanan o pagharap sa kasalanan o pakipaglaban sa kasalanan ng pag-uusapan, hindi po natin kayang gawin yan sa ating sarili. Kailangan natin talaga ang Diyos. Kailangan natin ang katotohanan ng Ebanghelyo para makita natin kung papaano talaga natin yan mapagtatagumpayan. Ano? Dahil alam natin na kung sa ating sarili lang, ano, kahit na natanggap na natin ang kapatawaran dahil nga sa ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, pero alam natin, andyan pa rin yung kahinaan natin na tayo'y nagkakasala pa rin. Andyan pa rin yung
madalas, sabi nga natin, na nakikita natin yung ating sarili na sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ano? Kung kaya't napakahalaga po ang parting ito ng kasulatan na sa tuwing lalapit tayo sa Panginoon na sinasabi natin, wag mo kaming, lead us not into temptation. Ang sinasabi natin actually is, Panginoon, kaawaan mo kami na hindi na namin ma-dishonor o mabaliwala ang kabutihan na ginawa mo sa amin. Napakadakila ng iyong pagliligtas, kaya't nawa kaawaan mo kami na wag naming mabaliwala. Ano? Kung hindi ito ay maisabuhay namin ang kaligtasan para sa iyong kaluwalhatian. Okay? So napakahalaga po nito. So bago natin basahin ang salita ng Panginoon sa Lucas chapter 11 muli, verse 1 to 4, tayo muna ay manalangin. O aming amang banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang iyong salita ay napakadakila. Ito po ay dalisay na kung sa aming sarili hindi po namin kaya itong unawain. Kung kaya't inaamin din namin na sa usapin ng pananalangin ay hindi rin nga po talaga kami makakapanalangin ng ayon sa aming sarili lang na nakatanggap-tanggap sa inyo, kundi magagawa lamang po namin ito kung kami inyong tutulungan. Kung kaya tulad ng una mong mga disipulo, Panginoon, na naghingi sa inyo ng tulong upang sila'y turuan manalangin, kami rin ngayon ay humihingi patuloy na turuan mo nga kaming kung papaano manalangin, papaano talaga magpakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Kung kaya sinasamo namin na sa tulong ng inyong banal na Espiritu ay muli mo pong buksan yung aming mga puso't isipan at loobin mo na ang iyong mga salita ay tunay na amin pong maunawaan, matanggap, at mapanghawakan, at higit sa lahat ay maisabuhay para sa iyong kaluwalhatian lamang. Itong aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan nga po natin ng may pagpapakumbaba. Lucas chapter 11 verse 1 to 4. Siya'y nananalangin sa isang lugar, at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y mananalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, ibigay mo sa amin ang bawat araw ng aming pang-araw-araw na pagkain, at ipatawad mo sa amin ang mga kasalanan, sapagkat pinapatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang dalisay, hindi nagkakamali, at walang hanggang salita ng Diyos. Nawa, siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso at isipan. So, nung nakaraan nga, sabi nga natin, ay nakita natin na ang ating Panginoon nga ay patuloy na nagtuturo sa kanyang mga alagad, na sa buhay pananalangin nila, dahil nga kung natatandaan pa natin, ang ating Panginoon ay talagang siya ang pinakadakilang halimbawa kung pananalangin ang pag-uusapan. Madaling araw siya kung manalangin, at yung pananalangin niya ay talagang makita nating seryoso. Lalong-lalo na nung siya ay malapit ng huliin upang ipako sa krus. Kayo ba nasubukan nyo na bang manalangin na yung pawis ninyo ay parang dugo, ang patak na dahil sa tindi ng inyong pananalangin sa Panginoon?
So dito makita natin na ang Panginoon ay patuloy pa rin nagtuturo at nung naalala nyo, last time na pinag-aralan natin ito, yung pang-apat na petition na makikita natin sa Lord's Prayer, ang panalangin na doon ay patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Na ang sinasabi dito ng Panginoon, hindi lamang mahalaga na tayo ay pahalagahan natin na tayo pinatawad ng Diyos. O hindi lamang tayo makontento na, okay, pinatawad na ako. Okay? Kundi itong susunod na panalangin na inilagay ng Panginoon, magkakabit pa rin, sabi nga natin, doon sa patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, ay ito po ay napakahalaga dahil ang sinasabi dito ng Panginoon, huwag ka lang makontento na pinatawad ka na, kung hindi, dapat ay ipanalangin mo rin na hindi ka na ulit magkasala. Na makaiwas ka na ulit sa iyong paggawa ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Yung ating mga anak ay sinasabi natin minsan sa mga ganyan, love kita, pero ang gusto ko, huwag mo nang ulitin yung ginawa mo. Di ba? So, ganun din tayong mga Kristiyano o mga anak ng Diyos na oo, mahalaga na matiyak natin, pinatawad talaga tayo sa ating mga kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero bilang mga Kristiyano na naniniwalang pinatawad na sa kanilang mga kasalanan, dapat nasa puso din natin yung pagnanais na huwag nang bumalik sa kasalanang iyon. Lalong-lalo na sinasabi nga natin, marami tayong mga kasalanan na talagang napakadali na tayo ay matukso sa araw-araw, di ba? So, sana yun yung dahilan kung bakit itinuloy ng Panginoon yung panalangin na sinamahan niya na huwag mo kaming dalhin sa tukso. Or sa English nga ay don't lead us into temptation. Mayroon ngang na masasabi nga rin natin dito na sa ating pananalangin na paghingi ng tawad sa Panginoon o yung pagre-repent natin sa Panginoon, sa totoo lang ay minsan hindi rin tayo seryoso. Di ba? Nabanggit ko sa inyo nung nakaraan. Sorry na nga. Di ba? Parang ganun din tayo minsan sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad pero hindi rin talaga tayo seryoso. Mayroon nga daw isang old Puritans na nagsabi, sabi niya, there is enough sin in my best repentance to condemn the entire world to hell. Di ba? Yung pinaka-the best na pagsisisi na mayroon daw siya ay sapat pa rin na kasalanan, na mayroon pa rin sapat na kasalanan upang i-condemn ang mundo sa impyerno. So meaning, yung pagre-repent natin sa Panginoon ay mahalaga, pero dapat yung pagre-repent, yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon ay nandoon kakabit yung paghingi din ng biyaya sa Panginoon na huwag na natin magawa ulit yung kasalanan na yan na ating pinagsisisihan. So, mga kapatid, ang totoo, yung pinaka-the best na repentance natin, hindi pa rin tayo madadala niyan sa langit. Dahil ang makakapagdala lang sa atin sa langit o ang makapagsisigurado lang na tayo patatawarin ng Diyos ay walang iba kung hindi ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus.
na nabuhos sa Kalbaryo. Okay? So, ang ebanghelyo lamang ng ating Panginoon ang talagang may katiyakan na tayo ay makakatanggap ng kapatawaran. So, bago dito sa ating pag-aaralan ngayon, patuloy pa rin tayo na titingnan natin yung sinasabi ng prayer, pero papraktisin natin kung paano manalangin nga na gamit ang turo ng banal na kasulatan. Okay? So unang-una, ano makikita natin dito sa lead us not into temptation o huwag mo kaming dalhin sa tukso. Unang-una, makikita natin dito na ang panalangin na ito ay sinasabi na tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon o ang awa sa Panginoon upang tayo ay maligtas talaga sa puwersa, sa kapangyarihan o sa pagkaalipin sa kasalanan. Na tayo ay talagang maalis, na hindi na tayo maalipin o hindi na tayo maimpluwensyahan. Yun yung talagang unang nilalaman ng panalangin na ito. Na sa biyaya at awa ng Panginoon, bilang mga mananampalataya, hindi tayo perpekto. Pero panalangin natin sa Panginoon na tayo ay lumago sa kung papaano makaiwas sa kasalanan. Di ba? Yun yung isang gustong sabihin nito. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, na ang ibig sabihin, tulungan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng paglago kung papaano hindi na magawa ang paglabag sa iyong kalooban. At ito ay mangyayari sa biyaya lamang ng Diyos. Na kumbaga, bilang mga mananampalataya, ito yung natin dapat, ito yung adhikain natin sa buhay. Ito yung pinakananais natin. Ang alin? Ang laging labanan ang kasalanan na alam nating siya ay masipag. Hindi mo pwedeng kantahan yan na tukso, layuan mo ako. Hindi, kahit maghapon kang kumanta yan, lumabas na yung dila mo, na sabihin sa kanyang layuan ka, hindi po yan lalayo sa'yo. Hahabol-habulin ka yan. Kung kaya tayo bilang mga mananampalataya ay nandiyan dapat yung laging handa, laging pagnanais na umiwas sa Kanya dahil nga siya ay tukso sa ating buhay. Dahil alam natin na pag yung tuksong yan ay nadala tayo, nahawakan tayo, na-impluensyahan tayo, tiyak ang dulot niyan ay ang paglabag sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't sabi ng Panginoon, manalangin kayo na kayo ay iligtas talaga ng Panginoon sa kasalanan. Na ang inyong buhay ay maalis sa paggawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Di ba? Nandyan yung, alam natin madalas, na sa halip na ang Diyos, di ba yung binabasa natin 10 Commandments, idolatry. Alam niyo ba na tayong mga mananampalataya ang mayroong Diyos-Diyosan na hindi nakikita? Dahil ang Diyos-Diyosan natin ay nasa puso at isip natin. So, yan ang isang ipanalangin natin na na ilayo tayo ng Diyos dyan. Maging yung pride natin. Di ba? Hindi mawala. Napakasarap ang prito. Napakasarap pagbigyan yung pride natin. Nahihirapan tayong labanan yan. Pero sa Panginoon, kung tayo mananalangin, tayo ay Kanyang tutuluan na sa halip na magkaroon ng Diyos-Diyosan, na pagbigyan natin yung ating mga pride, tayo ay lubusang sumamba
sa Panginoon at siya lamang ang ating luluwalhatiin. Ano? Na wag natin laging pagbigyan yung gustong gawin ng ating makasalanang pagkatao. Na ano ang gustong gawin ng ating makasalanang pagkatao? Madalas sinasabi ng ating makasalanang pagkatao sa Diyos, sa halip na sundin natin ang kalooban ng Diyos, sinasabi ng ating lumang pagkatao, you know, Lord, I think I do it my way. Gagawin ko ito sa sarili ko kasi mas alam ko kung anong mabuti para sa akin. Ano? Not your way, but my way, O Lord, ang gusto ko. Di ba? Hindi ang gusto mo, kundi ang gusto ko. Hindi mo siguro sinasabi yan literal sa salita, pero sa pamumuhay mo, ginagawa mo yan. Di ba? Ang hirap naman kasi yung pinagagawa mo, Lord, eh. Di ba? Kailangan ko pang masaktan. Hindi. Gagawin ko kung ano makakapagpaligaya sa akin. Madalas nating ginagawa yan. Yeah? So, dito makikita natin na ang Panginoon ay sinasabihan tayo na manalangin na tayo'y kanyang ilayo. Kasi sa ating sarili, hindi natin kaya yun. Na tayo'y kanyang bigyan ng sapat na biyaya upang hindi natin mapagbigyan yung ating lumang pagkatao, at hindi natin siya masuway, kung hindi magkaroon tayo ng buong pagnanais na sundin lamang ang ayon sa kalooban ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, sana ang panalangin na ito ay dumating sa punto, na sabihin talaga natin, nang walang pagdadalawang isip, katulad ng sinabi ng Panginoon, di ba, nung nananalangin sa Getsemani, alam niya, mahirap to eh. Kaya nga nagpapawis na siya ng parang dugo, alam niya mahirap eh. Pero ano sabi niya sa bandang huli? Father, not my will, but your will be done. Sana dumating sa buhay natin yung ganun, na talagang sasabihin natin, Lord, hindi na po ang gusto ko, kung hindi ang gusto mo na talaga ang mangyari nawa sa buhay ko. Pero ito mga kapatid, mangyayari lamang yun pag totally wala na talaga yung kasalanan iyan sa buhay natin. And sasabihin ko sa inyo, hindi po mangyayari yan sa mundong ito. Dahil hanggat nandito yung ating laman, hanggat nasa laman pa tayo, yung kasalanan ay mas magiging makulit pa yan sa langaw, sabi nga nung iba. Hindi ka talaga niyan tatantanan 24/7 ng buhay mo. Pero alam nyo, sabi nga ni Agustin, sabi niya, bagamat walang Kristiyano na hindi makasalanan, walang Kristiyanong perpekto, pero sabi ni Agustin, the church is not an assembly of a perfect or of the perfect. It is a hospital where sick sinners get well. Ang simbahan ay hindi lugar na kung saan nandirito ang mga perpektong tao. Kung hindi, ang simbahan ay nandito ang mga makasalanan o ang mga may sakit sa kasalanan na pinagagaling o na gumagaling. Nagigets nyo? Ganyan po tayo. Na tayo ay, sabi nga sa banal na kasulatan, day by day, patuloy na ibinubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya para tayo ay linisin, para tayo ay baguhin. Yan po ang mayroon tayo dito.
Kung kaya't lagi nating ipanalangin na tayo nga ay bigyan ng Panginoon, na tayo ay iligtas ng Panginoon sa pagkahulog sa kasalanan. Ano? At dahil kasalanan nga ang pinag-uusapan, siyempre kasama sa panalangin yung katotohanan na kaya nating ipinapanalangin, Panginoon, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Iligtas mo kami sa kasalanan. Bakit? Kasi ang sinasabi nito, dapat tayo bilang mga mananampalataya, ay dapat na talagang ituring natin ang kasalanan na ito ay karumal-dumal. Nagets nyo? Ito'y nakakadiri. Ang kasalanan ay nakakadiri. Ito ay nakakatakot. Tingnan natin ang kasalanan bilang hindi kaaya, hindi kanais-nais, yung sa salitang English, dapat ang pagtingin natin sa kasalanan ay horror. Na kumbaga, habang pinapanalangin natin, Panginoon, huwag mo kaming dalhin sa tukso kasi ang kasalanan ay nakakatakot. Dapat itong katakutan. Na kumbaga, ang kasalanan bila sa mata ng mananampalataya ay isang bagay na dapat layuan, dapat iwaksi. Hindi lamang nakakatakot ang kasalanan dahil may resulta. Kundi yung kasalanan itself, nakakatakot yan kasi kasalanan yan. Hindi lamang natatakot ka kasi dadaling ka sa impyerno, hindi. Nakakatakot ang kasalanan kasi ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Mayroon ng isang napakatanda talaga, hindi na pinangalanan kung sinong theologian ito. Ang sabi niya, the true disciple of Jesus would tremble at sin even if there were no hell. Ang isang totoong disipulo daw ng Panginoon ay natatakot, nanginginig sa kasalanan kahit walang impyerno. Pero ang totoo, may impyerno. Okay? So, ang sinasabi dito, Panginoon, ang ilayo mo, huwag mo akong dalhin sa kasalanan kasi yan yung kahuli-hulihang bagay na ayaw kong gawin ang magkasala sa iyo. Yun yung pinaka-aayaw ko sa buhay, ang magkasala sa iyo. Yun yung sinasabi natin pag tayo nananalangin na huwag mo kaming dalhin sa tukso. Kasi ayaw ko na talaga yan, Lord. Kumbaga, sinasabi nga ni Santiago, na yung kasalanan o yung pag-akit sa atin sa kasalanan ay katulad nga ng isang leon, di ba? Na umaatungal. Nakakita na ba kayo ng leon na galit na galit? Kahit yung leon kasi sa Manila, so nung pinuntahan namin, nangihina na kaya hindi ko na-feel yung pagkatakot sa leon Pero yung kasalanan, dapat ganun natin ituring na lalapitan ko ba yan? Di ba? Nakakatakot yan. Umatungal pa lang siya, manginginig ka na. Kung talagang leon na malakas. So, yun dapat yung turing natin sa kasalanan. Na katakutan natin talaga ito dahil ito ay kasalanan. Kung kaya't lagi nating ipapanalangin na huwag tayong dalhin ng Diyos doon sa kasalanan. Although, ito ngayon, yung word is, lead us not into temptation. Pero alam natin, may sinasabi sa aklat ni Santiago, na anong sabi doon? Walang tinutokso ang Diyos. Hindi nanunukso ang Diyos. Tama yun. Pero hindi naman nga kasi sinabi dito na nanunukso ang Diyos. Kundi ang sinabi lang dito, huwag mo kaming dalhin sa tukso.
Okay? Ngayon, mayroon kasing dalawang katotohanan na makikita natin dyan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng tukso sa testing o pagsubok sa pagtukso? Dalawang bagay yan. Ano? Pag sinabing pagsubok, sinong gumagawa niyan? Ang Diyos. Pero ang tukso, sinong gumagawa niyan? Si Satanas. Ano? Pero yung dalawang yan, minsan, sabay na nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Paano nangyayari yan? Pakinggan niyo muna mabuti. Ano? Una, yung dalawang ito ay may magkaibang pinanggagalingan. Sabi ko nga, pag sinabing pagsubok, ito ay nanggagaling sa ating Diyos na mapagmahal. Nanggagaling ito sa ating Diyos na maawain. Ano? Sa ating Diyos na mapagbigay, sa ating Diyos na mabait talaga. Ano? Sa Kanya nanggagaling yung pagsubok. Pero yung tukso, kanino nanggagaling? Ito ay nanggagaling mismo kay Satanas o sa masama. Bakit? Para tayo, dahil nga siya ay masama, ano ang layunin niyan? Upang tayo ay sirain. Dahil nga nanggagaling sa masama, ito ay ginagamit o gagamitin ni Satanas upang tayo ay mapalayo sa Diyos. Upang tayo ay sirain natin mismo sa pamagitan ng ating pamumuhay ang ating pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Pag tayo'y bumigay sa tukso, kaya tayo tinutukso ni Satanas para makalimutan natin na ang ating Diyos ay maawain, na ang ating Diyos ay puno ng habag, na ang kanyang kahabagan ay hindi masusukat, na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo iligtas. Yan ang gustong sirain ni Satanas pag tayo kanyang tinutukso. Yan ang kanyang layunin, para tayo saktan, para tayo wasakin. Ano? Pero ang pagsubok ng Diyos, kaya tayo sinusubok ng Diyos, para saan naman? Dahil siya nga ay mabuting Diyos, sinusubukan niya tayo para tayo ay mas maging malakas. Sinusubukan niya tayo para mas lalo nating makita na siya nga ay napakabuti. Sabi ko nga sa prayer meeting nung nakaraan, nung Friday, alam nyo, pag kayo ay nasa kahirapan, pag kayo ay nasa sakit, nasa kaguluhan, doon nyo makikita ang kapangyarihan o ang kabutihan ng Diyos sa panahon na iyon. Di ba? Doon nyo makikita yung katotohanan sa pangako ng Diyos na sinasabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa panahon ng hirap, sa panahon ng takot. Kung kaya't, yun yung magkaibang pinanggagalingan at magkaibang layunin nung dalawang iyan. Ano? At syempre, si Satanas, kaya kanya tinutukso kasi gusto niya talaga na masira ang testimony ng Diyos sa buhay mo. Ano? Gusto niya na ang Diyos ay mapahiya. Gusto niya na ang kaluwalhatian ng Diyos ay mabaliwala sa buhay mo. Kaya kanya tinutukso. Ano? Pero alam natin na pag tayo dumaan sa pagsubok ng Diyos, lalong makikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin pagkatapos nating dumaan sa pagsubok. Ano? Yung sabi nga, pag tayo dumaan sa pagsubok, ano nangyayari? Tayo'y nare-refine, tayo'y nadadalisay na parang ginto. Lalong kumikinang ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Di ba? So para mas maintindihan natin, kasi ito
Nakikinig pa ba kayo? Ang pagsubok at tukso, minsan, kung hindi madalas, sabay yan na nangyayari. Sabay na nangyayari. Okay? Naalala nyo ba yung nangyari sa Genesis chapter 50? Sino yun? Verse 20? Si Joseph the Dreamer. Alam nyo na yan, no? Ano nga nangyari kay Joseph? Joseph the Dreamer? Doon sa chapter, para shortcutin na lang natin, Genesis 50 verse 20, sa lahat ng nangyari kay Joseph, humantong na yung nagkaroon ng taggutom, tapos siya na yung pinuno, pangalawang mataas doon sa Egypt. Yung kanyang mga kapatid pumunta sa Egypt upang bumili ng pagkain kasi gutom na sila. Tapos natakot sila nung malaman nila na si Joseph pala yung pinakapangalawang pinuno na sa Egypt. Akala nila papatayin sila, gagantihan sila. Kasi 'di ba, alam niyo 'yung nangyari, 'di ba? Pero ano sabi ni Joseph sa kanila? Sabi niya, "Yung ginawa ninyo ay ginawa ninyo para saktan ako. Ginawa ninyo ito dahil masama ang layunin ninyo kaya niyo ginawa 'yon. Pero alam niyo ba," sabi niya, "na yung ginawa ninyo para masaktan ako, ginawa ninyo na para gumawa ng kasamaan sa akin, ginamit ito ng Diyos para sa aking ikabubuti at sa ikabubuti ng marami." Kasi 'di ba? Dahil sa kanya, hindi nagutom, hindi namatay sa gutom ang maraming tao. At siya mismo, sa ginawa ng kanyang mga kapatid, siya ang naging pangalawang pinuno ng Ehipto. Itinaas siya ng Diyos. Di ba? So sabay na nangyayari yon sa buhay ni Joseph. Kung naalala ninyo yung pangyayari dyan sa Genesis. Di ba? Habang nangyayari sa kanya yung lahat ng mga kahirapan na iyon, habang tinutoksosan ng dyablo doon upang suwayin o pagdudahan ang katapatan ni Yahweh sa kanyang buhay, tinetest din siya ng Diyos upang lalo siyang lumalapit sa Diyos. At nakita natin yun sa buhay ni Joseph. Kaya sabi niya, "Ginawan niyo ako ng masama, pero ginamit yan ng Diyos para sa ikabubuti ko at ikabubuti ng nakararami." Di ba? At syempre, para sa ikaluwalhatian ng Diyos. Meron pang isa. O siguro, laktaw na lang natin yan. Si Haring David yan. Yung nung nagbilang siya ng kanyang kawal. Mas familiar kayo dito sa pangatlo. Si Job. Sa aklat ng Job. Di ba? Ano nangyari sa aklat ng Job? Sabi kasi ng Panginoon kay Satanas kilala mo ba? Nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? Diba? Matapat yun sa akin. Salamat Lord pinakilala mo ako kay Satanas. Ano? So, anong ginawa ni Satanas? Alam natin yung ginawa ni Satanas kay Job. Tinukso siya ng husto sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakaraming problema sa buhay. Lahat ng kayamanan nawala, lahat ng anak niya nawala, at sa kahuli-hulihan, mayroon siyang sakit mula ulo hanggang paa. Pero alam niyo kung anong sabi ni Job sa kahuli-hulihan, sa bandang huli? Job chapter 42 verse 5. Sabi niya, "I heard of you, but now I've seen you." Panginoon, dati naririnig ko lang kung sino ka Nababasa ko lang, naririnig ko lang sa mga propeta kung gaano ka katapat. Pero sabi niya, nung naranasan ko itong mahirap na tukso na ginawa sa akin ni Satanas, hindi ko na lang narinig ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, kundi naranasan ko na mismo dahil nakita ko na mismo sa aking mga mata. Di ba? So sabay, dalawa. Tinukso siya, pero nandoon din yung pagsubok ng Diyos sa kanya. Kaya sa bandang huli, pinatotohanan niya
na dati naririnig ko lang, pero ngayon nakita ko na, nasaksihan ko na, naranasan ko na. Ano? Okay? So, yun po yung kasalanan sa atin. Ano? Na nandyan yung kasalanan at yung kasalanan ay dumarating upang tayo'y tuksohin. Pero alam natin na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Dahil pwede niyang gamitin yung pagtukso ni Satanas upang tayo naman ay subukin at lalo nating maranasan yung biyaya, yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. And then, syempre, pangatlo, kung katatakutan natin ang kasalanan, syempre, katatakutan natin mismo yung hari ng kasalanan. Walang iba kundi ang dyablo. Na kumbaga, sinasabi sa atin dito ng Panginoon na tayo, mga mananampalataya, mayroon talaga tayong kalaban. Mayroong matinding sumasalungat sa atin, humaharang sa atin, humihila sa atin papalayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang ang mundo na nakikitaan natin ng mga maling halimbawa na tayo ay sabi nga ni Pablo sa Romans 12, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Huwag kayong umayon sa turo ng mundo. Andyan yan. Meron din yung ating sarili. Nasabi ni Santiago, yan yung pinakamahirap na kalaban. Yung pagsalungat sa gusto ng iyong laman, ng iyong lumang pagkatao. Pero sinasabi dito ni Jesus, mayroon talagang Satanas. Mayroon dyablo. At ito si Satanas po, pag lumalapit sa atin, hindi po siya lumalapit na may sungay, may buntot, at may hawak na tinidor na malaki. Hindi po totoong ganun si Satanas pag lumapit siya sa atin. Siya po ay lumalapit sa atin, ano sabi sa banal na kasulatan? Na nakadamit ng tupa. Wolf in sheep clothing. At totoo po siya. Totoo siya. Kung kaya't sinasabi dito ng Panginoon na katakutan din natin siya. Although dito sa aklat ni Lucas, yung pagkasulat niya ng panalangin na ito, di ba? Hindi isinama yung tungkol sa dyablo, di ba? Na ang nakalagay lang dito, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Pero kung babasahin ninyo ang aklat ni Mateo, nandoon 'yon. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at sabi doon, ilayo mo kami sa masama. O sa NIV version pa, lead us not into temptation and deliver us from the evil one. Nakalagay talaga, specified, the evil one. Sa masama. So, ang sinasabi dito sa atin, na ipinapanalangin din natin dapat na ilayo tayo kay Satanas. O sa madaling salita na layuan natin o na huwag tayong lapitan ni Satanas. Dahil ang katotohanan, tayo ay nakikipaglaban, sabi nga sa ibang bahagi ng kasulatan, sa pwersa ng kasamaan ng mundong ito. Na kumbaga, yung ang ating Panginoong Yesus, nung nagsasabi, naalala nyo sa Luke chapter 22, mapapag-aralan natin yan later on, nung sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, alam nyo, ipapako sa krus. Ako ay pagkakanulo at ipapako sa krus. Tapos itong si Pedro, nagmamalaki.
Panginoon, hindi kita iiwan hanggang kamatayan. Handa ko yan, gabuhay ko sa iyo. Pero sabi ni Jesus sa kanya sa Luke chapter 22, alam mo, Pedro, hinihingi sa akin ni Satanas na ikaw ay kanyang ligligin na parang trigo. Alam niyo yun, sa mga magsasaka sa atin, yung bigas ay yung palay, pag nililiglig natin, inihiwalay natin yung ipa sa may laman. Di ba? Pero sabi ng Panginoong Hesus, pero ipinanalangin kita na kung ligligin ka man ni Satanas, ikaw ay kanyang ibalik. Na ibalik ka rin ng Panginoong Hesus. At pag nakabalik ka na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Kasi sa totoo lang, lahat sila ay niliglig ni Satanas. Di ba? Alam nyo, nung hinuli na ang ating Panginoon, ano nangyari? Nagtakbuhan silang lahat. At si Pedro, pinipilit niyang panindigan yung kanyang sinabi na mamamatay ako, Panginoon, para sa iyo. Pero nung tinanong na siya, ano sabi? Hindi ko yang kilala. 3 times. Itinatwa niya ang Panginoon. Di ba? At alam nyo, yan yung gustong gawin ng dyablo sa atin. Na tayo ay kanyang ligligin, na tayo ay kanyang sobrang pahirapan para itatwa natin ang ating Panginoon. Ano? Para tayo ay lumayo o tayo ay magduda sa katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Ano? Kung kaya't ang sinasabi sa atin sa panalangin na ito, huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi ilayo mo kami sa masama. Ang sinasabi nito, huwag tayong maging kampante sa ating pamumuhay bilang mananampalataya dahil mayroon talaga tayong totoong kalaban. Ano? Kundi dapat maging handa tayo. Huwag nating gayahin, although mayroong, ewan ko kung nakakarinig na kayo, pero madalas akong nakakarinig nito dati. Ano? Nung ako'y nag-aaral pa sa Bible School at nung ako'y humahaayo pa bilang parte ng aming assignment sa pag-aaral, may mga Kristiyano na nagsasabi, I am Satan's worst nightmare. Alam niyo yun? May mga Kristiyano na nagsasabing ganyan, takot sa akin si Satanas. In Jesus' name lang yan. Wala na, tatakbo na yan. Hindi po mga kapatid. Naalala nyo ba yung nangyari sa Acts? May mga 3 magkakapatid ba yun na ginaya si Pedro, sina Pedro? Pinag-pray daw yung inaalinhan ng demonyo. Tapos sabi nila doon sa inaalinhan ng demonyo, sa pangalan ng Panginoon ni Pedro na si Jesus, lumayas ka. Hindi ko na lang matandaan yung specific na sinabi doon. Pero ganun yung sinabi nila. Ano sabi nung inaalinhan? Ano sabi ng demonyo sa kanila? Si Pedro at si Jesus kilala namin. Pero kayo hindi namin kayo kilala. So ano nangyari doon sa mga magkakapatid? Sabi doon sila ay nagtatakbo na nakahubo kasi hinabol sila nung inaalinhan ng demonyo. Di ba? Hindi natin kaya ang demonyo. Ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus sa panalangin na ito, ipanalangin ninyo na kayo ay ilayo. Huwag dalhin sa tukso at ilayo o ingatan sa masama. At katakutan ninyo ang dyablo. Pero, ito sa sarili natin, hindi na natin kaya ang dyablo. Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi mayroon tayong Panginoong Jesus. Naalala ninyo yung sinasabi sa Mighty Fortress na kinakanta natin? Di ba? Si Satanas galit na galit at hindi natin kakayanin yung kanyang galit. Pero salamat. Kasi sabi doon, mayroon tayong right man on our side. Sino yung right man na yan on our side? Sabi doon,
Yun yung itinakda o pinili ng Panginoong Jesus. At sino nga ba siya? Ay, unang Diyos. At sino nga ba siya? Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Yun ang sabi doon sa Mighty Fortress. Base po yun sa Psalm 46 verse 1 na mayroon tayong matatag na tanggulan. Bakit? Kasi ang Panginoon mismo ang ating tagapagtanggol. So, hindi tayo yung Satan's nightmare. Si Jesus ang Satan's nightmare. Si Jesus lamang ang makakatalo sa kanya. Ano? At ano nga ba ang sabi niya? Sa John 16, sa mundong ito, marami kayong pagsubok, maraming troubles. Pero ano sabi niya sa verse 33? Pero huwag kayong matakot. Bakit? Kasi napagtagumpayan ko na ang mundo. Ano? Napagtagumpayan ko na ang mundo. So wala pong ibang pwedeng tumapat o tumalo sa puwersa ng kalaban o ni Satanas kung hindi ang kapangyarihan lamang ng ating Panginoong Jesus. Okay? Hindi tayo matatakot, hindi dahil may lakas tayo, kung hindi ang Panginoon ay sapat at nagawa na niya, napagtagumpayan na niya. Natalo na niya ang tukso ng kalaban, lalo na ang kamatayan na ginamit para siya ay saktan, dahil ito ay ginamit ng Diyos para tayo ay iligtas, para makamtan natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang tanong ngayon, ano-ano nga ba ang mga sa katotohanan iyan, tatlong katotohanan na nakita natin? Paano natin ito ipapanalangin? Paano tayo ngayon lalapit sa Panginoon para manalangin? So una, sa ating pananalangin, ay ipapanalangin natin na tayo nga ay hindi mahulog sa tukso. Yun yung unang laman ng panalangin natin. Na tayo ay huwag mahulog sa tukso. Okay? Na ang pagtukso sa atin ng dyablo ay hindi siya maging matagumpay. Ano? Na kumbaga, hihingin natin sa Ama na kung dumating man yung tukso sa buhay natin, bibigyan niya tayo ng sapat na biyaya para hindi tayo mahulog sa kanyang tukso. Dahil alam niyo mga kapatid, na sabi ko na yata kanina, na ang tukso ay nandyan lang. Kung hindi mo pa nararanasan ngayon, yung tukso, sigurado, bukas makalawa darating yan para tuksuhin ka. Kung wala pa siya dyan, pagkandaan mo. At yun ay ang panalangin na, Panginoon, kung pwede lang, huwag na lang. Huwag mo nang hayaan dumating sa akin yan tukso. So, subukan nating ipanalangin yung panalangin na yan, na huwag tayong mahulog sa tukso. O aming Panginoon, kami nga po ay lumalapit sa inyo, na kami kaawaan ninyo ng sapat na biyaya, na maging handa kami, Panginoon, na harapin kung mayroon mang darating na tukso sa aming buhay. Na hindi lang nawa kami makontento na kami inyong pinatawad na, kundi maging handa rin kami na labanan o iwasan ang anumang tukso na dumarating sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami na sa pagharap sa mga pagsubok ng tukso sa aming buhay, ay huwag na po kaming mahulog dito upang sawayin o suwayin ang iyong kalooban o baliwalain ang pagmamahal na ibinigay niyo sa amin. Kundi, Panginoon, patuloy kaming gabayan na kami nga ay makapamuhay ng naayon lamang sa inyong kalooban. Nang aming mga puso ay tunay na
maging sa iyo lamang at sumunod kami sa iyong salita. At huwag kaming madala sa umaatungal na leon sa aming paligid, bagkus ay lagi naming hangarin ang iyong kalooban at sa inyong salita lamang kami manangan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So siyempre sa ating pananalangin, hindi lamang panalangin na huwag mahulog sa tukso, kung hindi sa ating pananalangin ay panalangin natin na katulad ng sinabi sa banal na kasulatan, walang dumarating na pagsubok sa atin nang hindi kasama ang biyaya ng Diyos. Ano? Na sa tuwing may pagsubok, nandyan din yung biyaya na sinabi nga natin, sa pagsubok ay ibinibigay ng Diyos upang mas lalo nating mararasan ang kanyang biyaya. Ano? So, sa madaling salita, kung mayroon mang pagsubok, sana yung pagsubok na kaya lang natin. Hindi yung pagsubok na kung saan ay, o hindi yung tukso na kung saan ay mahuhulog tayo sa pagkakasala. Okay? So, panalangin natin. Lord, kami nga po ay lumalapit sa inyo upang huwag po kaming tuksuhin ng higit sa biyaya na ipinagkakaloob nyo sa amin. Kundi Panginoon, nawa sang-ayon sa inyong kaawaan ay ikaw na po nawa ang humawak sa aming buhay, aming buong pamumuhay, puso at isipan, Panginoon, na kami ay kumilos, na kami ay mag-isip, o lahat sa amin, Panginoon, ay naayon lamang nawa sa iyong salita. Panginoon, tulungan mo kami na tunay nga pong maunawaan namin ang inyong napakadakilang biyaya na siyang magbibigay lamang sa amin ng kakayanan upang masaway o mapaglabanan ang tukso sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So bukod sa pagkaiwas o pagkalaban sa tukso, bukod sa paghingi na ang kamay ng Diyos ay maging sapat upang kung may tukso man ay yung kaya lang natin ang dumating dahil sa biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. And then ang pangatlo ay yung panalangin na talagang matutunan nating ang number one na kahangarin natin sa buhay ay yung relasyon natin sa Diyos. Kasi sa totoo lang, mahirap umiwas sa isang bagay na sa tingin mo ay nakakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Di ba? Maraming akong narinig sasabihin na masarap magkasala. May mga nagsasabing ganyan. Masarap ang kasalanan. Kasi yung kasalanan, pinapaligaya niyan ng iyong laman, ang iyong lumang pagkatao. Kung kaya't hanggat hindi ka natututo na ang maging kasiyahan sa iyo ay ang relasyon mo sa Diyos, yung tinatawag na sa English na ang iyong delight sa buhay ay ang iyong relasyon mo sa Diyos. Yun sana yung iyong kinagagalakan. Ano? Yung matutunan natin na yung relasyon natin sa Diyos talaga ang magbibigay sa atin ng satisfaction, ng tunay na kagalakan sa buhay. Ano? Alam nyo, sa tuwing nagkakasala kasi tayo, ito pakinggan nyo, sa tuwing ikaw ay nagkakasala, sa tuwing ikaw ay nahuhulog sa pagkakasala, sa tuwing nilalasap mo yung sarap ng kasalanan, sa totoo lang, iniisip mo
na kaya ka nag-i-enjoy sa kasalanan kasi sinasabi mo sa iyong kaisipan, pinagkait kasi sa akin ito ng Diyos eh. Hindi kasi naging mabuti ang Diyos sa akin. Ano? Ang dami niya kasing, naalala niyo nung tinukso si Adam and Eve kung bakit sila bumigay? Ano sabi ni Satanas? Ang damot naman ng Diyos sa inyo. Ayaw niya kayong pakainin? Ba't may ipinagkakait siya? Ha? Nakita niyo? Ang kasalanan, ganun din ang dulot sa atin. Iniisip natin, bakit, di ba? Yung si Asap, bakit sila mayayaman, malalakas, pero bakit ako? Ang dami kong sakit. Ang dami nilang nabibili, ang dami nilang napupuntahan, lahat ng gusto nila mayroon, pero bakit ako? Lahat ng gusto ko wala. Yun yung kasalanan. Na hindi mo sinasabi literal sa Diyos na ang damot mo naman, Panginoon. Pero pag nag-isip ka ng ganon, na hindi ka nasasatisfy kung ano yung ibinibigay sa iyo ng Diyos, sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, madamot ka sa akin. Pero nangyayari yun habang ikaw ay nagkakasala na. Kaya nangyayari yun. Ano? Na kumbaga, pinagdududahan mo ang katapatan ng Diyos. Ano? Pinagdududahan mo ang probisyon ng Diyos na iniisip mo kulang, hindi sapat. Ano? Pero ito, yung panalangin na ito ay panalangin na bigyan ka ng Panginoon ng pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng iyong hangarin sa buhay. Ano? Na ang hangarin mo at pinakamasarap para sa iyo ay yung relasyon mo sa Diyos at wala ng iba. Ano? Bakit? Kasi sa Diyos mo talaga, pakinggan nyo, matatagpuan ang kagalakan na hindi maglalaho, hindi mananakaw, hindi mauubos. Eternal joy, eternal satisfaction, eternal happiness. Sa Diyos lang manggagaling yan. Ang mundo, ang tawag natin sa naibibigay niya, temporal, pansamantala. O yung word na madalas na ginagamit natin ngayon, scam. Napakagandang pangako, pero pag nakagat mo na, may ano pala. Alam niyo yun? May sima, huli ka. Yan ang pangako ng mundo. Pero sa Diyos, ang pangako ng Diyos, eternal. Ang relasyon mo sa Diyos, eternal. Kung kaya't, yan yung kasama sa panalangin, na tayo ay bigyan ng Diyos ng bagong pag-iisip na tunay na ang talagang maging kagalakan sa atin ay yung relasyon natin sa Kanya. Okay? So, try natin ipanalangin. O aming Panginoon, kami nga po ay lumalapit sa inyo ngayon at isinasamo namin na turuan mo nga kami, Panginoon. Baguhin mo kami na tunay ngang ang relasyon lang namin sa inyo, ang tunay na maging kagalakan namin. Dalhin mo kami sa katotohanan, Panginoon, na siyang magpapalaya sa amin sa kasinungalingan ng mundong ito o kasinungalingan ng kasalanan. Turuan mo kami, Panginoon, na tunay na bigyan namin ng halaga ang kaligtasan na ibinigay niyo sa amin. Ituro mo sa amin ang inyong daan, Panginoon. Gabayan mo kami sa aming landasin sa araw-araw na kami lumakad sa katwiran lamang ng iyong salita. Panginoon, igabayan mo kami sa dalisay na tubig, sa banayad na agos ng tubig ng iyong pagpapala, Panginoon, at patuloy nawa naming maranasan ang iyong kabutihan sa aming buhay, at nawa ito lamang ang aming hangarin at tanggihan namin ang mga mali o mga kasinungalingan ng mundong ito na mga magagandang pangako, dahil sa iyo lamang talaga
mayroong totoong pangako na amin pong mapanghahawakan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa iyo lang kami manangan. Sa iyo, ikaw lang ang aming hangarin sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ang isa pang panalangin na pwede nating huwag nating kakalimutan pag tayo nananalangin ay yung sabi nga na iligtas talaga tayo kay Satanas. Huwag hayaan ng Panginoon hanggat maaari na makalapit ang puwersa ng kalaban sa atin. Na yung tukso ni Satanas ay huwag nawang lumapit sa atin, na talagang tayo ay ilayo ng Diyos doon. Si panalangin natin. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo at tinadalangin namin, Panginoon, deliver us from the evil one. Huwag nawang pahintulutan, Panginoon, na malapitan man lang kami ng dyablo o na mahawakan man lang kami o maparating man lang niya sa amin yung mga maling o yung mga kasinungalingan ng kanyang bibig, Panginoon. Huwag nawang marinig namin ito o madaanan namin ito o matikman namin ang mga kasinungalingang ito. Lord, ikaw lamang ang hahadlang nito sa amin, na kung subukan man niya kaming saktan sa pamagitan ng kanyang mga kasinungalingan o tinatawag na mga nagbabagang mga pana, Panginoon, upang kami saktan, Panginoon, ilayo mo kami sa mga ito. Iligtas mo kami sa mga ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong salita lamang ang siyang tunay na manahan sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pamagitan nga ng iyong salita, tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, na maisuot po namin ang baluti ng pandigma, na sa iyong salita, sa kaawaan ng iyong salita, ay maisuot namin sa aming ulo ang baluti ng katwiran, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang pinanggagalingan nito. Ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin nito upang kami ay maligtas sa pwersa ng kasamaan, Panginoon, sa mundong ito. Kaawaan mo po kami. Itong aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At syempre, ang isa pang panalangin na kasama sa panalangin na yan ay yung tayo talaga ay ingatan ng Panginoon na huwag manaig sa atin yung pride. Kasi yung pride natin ang isa sa malakas na kalaban ng isang mananampalataya. Hindi nawawala, laging nandyan yung sinaktan mo ako minaliit mo ako Sino ka ba? Di ba? Yung pride na madalas na nagiging daan upang masaway natin ang kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinatanggap po namin at isinusuko sa inyo na tunay na nandito pa rin sa aming buhay ang kayabangan, ang pride, Panginoon, na madalas nagdadala sa amin upang suwayin ka. Ang mga pagsisinungaling, ang mga paglabag sa iyong kautusan. Panginoon,
Kaawaan mo kami, sapagkat ikaw lamang ang makapagbabago sa amin. Kaya sinusuko namin sa inyo ang aming sarili, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At syempre, sa ating pagtatapos, ipapanalangin natin yung panalangin talaga na kung papaano ipanalangin ang kabuuan ng panalangin na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo po'y sabay-sabay na manalangin. Preserve us, O Lord, we pray, that no evil thing may befall us. Keep us from evil. Panginoon, ang kasamaang ito ay alam namin, ang layunin ay saktan lamang kami. Iligtas mo kami, Panginoon, at dalhin mo kami sa iyong kamay. Hawakan mo kami, itago mo kami, at tulungan mo kaming magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi lamang masatisfy na kami inyong pinatawad, kundi tulungan mo kami na tunay na kamuhian ang kasalanan sa aming buhay, na tunay na hangarin lamang ang iyong dakilang pag-ibig at maibigay sa iyo ang dapat na papuri na ang aming mga mata ay maituon lamang sa aming Panginoong Hesus, na ang aming landasin ay umayon lamang, Panginoon, sa katuwiran ng iyong salita. Panginoon, sinasamo namin ang iyong pagkilos sa aming buhay, na itago mo nga kami sa iyong bagwis, Panginoon, at tulungan mo kami na tunay na makapamuhay na ang iyong salita lamang ang siya naming gabay. Panginoon, ikaw lamang ang makakagawa nito. Kung kaya't kami lumalapit sa inyo at umaasa na kami iyong gagabayan, iingatan, at dadalhin sa iyong dakilang presensya, Panginoon, sa araw-araw, upang kami ay makaranas ng kaligtasan na walang makakapanakit sa amin, kundi mararanasan lang namin ay ang inyong kabutihan at dakilang pag-ibig. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.